Mga bagay kung minsan, na kahit sabihin mo na simple lang siya or maliit na bagay lang siya, malaking impact siya kapag na-apply mo sa sarili. Hi, this is Miss Lindsay again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Simple habits, simple practice that will make you live a simple life and a peaceful life. May mga tao na sasabihin natin na napakasimple ng buhay nila, no? Napakasimple. Lahat naman ng tao nagkakaproblema. Pero makikita mo na may iba na kahit na may mga problema sila or darating sila sa punto na alam mo yung hirap sila, pero nakakabangon pa din sila. It's because of their simple practices, no? It's because of their knowledge. No, iba kasi yung mga tao na puno talaga ng kaalaman. Here are the 8 rules. Number 1 is, don't buy unnecessary things. Naniniwala talaga ako sa sinasabi ng iba na hindi yan sa laki ng sahod o hindi sa laki ng pera na iipunin mo. Every peso counts. So, para sa akin, maliit mo dyan o malaki, kailangan na magtabi ka talaga. Bago ka bumili ng isang bagay, kailangan mo pag-isipan. Tapos, ang sa akin, ang prinsipyo ko is, hindi talaga ako bibili ng isang bagay na yung presyo niya is halos katumbas na ng sahod ko sa isang buwan. Napakadelikado nun. Kasi, alam mo naman, di ba, ikaw mismo, alam mo kung hanggang saan ang kapasidad mo. Number 2, don't share your fixed income to people. Etong mga tao na sa paligid mo, lagi yan silang nag-oobserba. Never talaga. Huwag ka magsabi ng fixed income mo kung magkano. Kasi, napakadelikado nga. Diba? Sabi ko, it's dangerous. Huwag ka magsabi ng fixed income mo. So, di ba rin nang titingnan ka nila na mahirap kaysa magsabi ka ng fixed income mo. Yun ang ilan sa mga prinsipyo ko talaga sa buhay. Never talaga magsabi ng fixed income. Number 3 is, don't share how comfortable your work is or your job is. Hindi mo kailangan sabihin or i-share sa ibang tao na napakaganda ng trabaho ko. Anong trabaho mo doon? Ganito ang trabaho ko. Hindi ko naman kailangan para kumita. Ako kahit hindi ako magganito, kikita pa rin ako. Ang reason ko naman is, syempre hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga taong nakakausap mo or ng mga taong nakakarinig ng kwento mo about sa job mo. Kasi, di ba, ang kanilang pag-iisip, parang nagiging dasal nila. Hindi mo malalaman yung pakiramdam, yung emotion na meron sila. Yung iba, mag-form na parang maiinggit or magkakaroon sila ng jealousy about sa'yo. Kung kaya may mga tao kung minsan na kapag kausap mo, kapag titingnan mo sila sa mata, parang iba yung sinasabi ng mata nila sa sinasabi ng bibig nila. Another rule is, don't share how comfortable your job is. Hindi mo dapat talaga sinasabi or kinukwento sa iba kung gaano kaganda ang trabaho na meron ka. Kung malalaman nila, edi okay lang, pero wag mo talagang sabihin or wag mo siyang i-detalye. Number 4, always thankful of what you have. Kung ano mang meron ka, dapat magpasalamat ka. Kasi, no matter how small it is, mapagpasalamat ka. Kasi doon na-develop yung pagiging grateful ng isang tao. Kapag ka-grateful ka kasi, kung may mga problema man, parang madali lang sa'yo nalagpasan, it's because you have a grateful heart. Pero kapag tao ka na puro ka reklamo, alam mo yun, hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind. Kasi nga, yung iniisip mo laging negative. So, dapat kailangan talaga na matutunan natin na magiging thankful kahit sa mga simpleng bagay. Don't look at others who has a bigger income than you. So, ang nangyayari kasi kung minsan may mga tao na kumbaga parang kinukumpara nila yung sahod nila sa iba. So, although hindi naman siya maiiwasan, no? Pero for me, it's not a good practice na lagi kang nagkukumpara. Kasi doon kasi nabubuo yung jealousy. Doon nabubuo yung insecurity mo sa isang tao. Kasi again, uulitin ko, hindi sa laki ng sahod yan. Nasa taong nagdadala yan at nasa tao kung paano siya magbabudget ng pera niya. Kung mapapansin nyo, may mga tao na sobrang laki ng sahod nila. Pero ang nangyari, after years of working, anong nangyari? Wala din naipundar. Bakit? Kasi nga sanay sila lagi na malaki ang sinasahod, malaki ang perang hinahawakan nila, pero hindi sila marunong mag-manage. Pero here comes, may mga tao na sakto lang yung sahod nila. Pero after years of working, may mga konting investment sila. Bakit? Magaling sila maghawak ng pera. So, you don't need to compare your salary sa ibang tao. Kung halimbawa, yung friend mo, yung kaklase mo before, mas malaki yung salary niya kaysa sa'yo, hindi mo naman kailangan ikumpara. Kasi nga, nasa sa'yo pa rin. Nakadepende pa rin yan sa'yo kung paano mo i-manage yung maliit na sahod na meron ka. Kung maliit yung sahod mo, then huwag ka bumili ng mga bagay-bagay na binibili ng iba na mas malaki ang sahod kaysa sa'yo. We don't need to compete. So, yun nga sabi nila na kung ano lang ang meron,
you have to work for it. Kung gusto mo na sumahod ka ng mas malaki, edi magsipag ka. Diskarte lang, di ba? You don't need to compete with others. Ang sabi ko nga, you have to remain humble. Kasi God knows your heart. Kung ano naman ang nasa puso mo, ibibigay ng Panginoon. In His good timing. So, hindi mo talaga kailangan na makipag-compete ka sa iba. Kasi, dyan lang nagsisimula yung jealousy at saka insecurity ng isang tao. Number 7 is stay low-key. Kung anong meron ka, tahimik ka lang. Kung anong plano mo, tahimik ka. Kung gusto mo mag-put up ng business, tahimik ka. For me, tama talaga yung sinasabi ng isa sa mga vlogger na napanood ko sa isang platform na kapag ka nag-graduate ka, kapag ka nakatapos ka na ng kurso mo, okay, you have to leave your town. Umalis ka sa lugar nyo. Kasi kung dyan ka magbi-build up ng iyong career, walang susuporta sa iyo. Bakit? Alam na alam ng mga tao yung pinanggalingan mo, yung pinagdadaanan mo, alam na alam nila. So, wala silang believe sa'yo. So, kailangan mo talagang pumunta sa ibang lugar. Kasi, dun sa ibang lugar, pwede ka mag-build ng career mo. Kung gusto mo mag-put up ng business, mag-ipon ka muna. Saka ka mag-put up ng business. Magsabihin mo na, ay, gusto ko magtinda ng ganito, ng ganito. Huwag mong sabihin. Kasi yung taong kinakausap mo, hindi ka pa nakapag-put up ng business na gusto mo. Hindi ka pa nakapag-bili ng item na gusto mo para ibenta. Siya nakabili na. Mismo yung sinabi mo. 8. Learn how to be creative. Kailangan matutunan mo na magiging creative. Bakit? May mga tao talaga na talagang magiging curious sila kapag ka low-key ka. Kapag ka hindi ka nagsasabi ng mga whereabouts mo, mas lalo silang mag-curious. Kaya be creative. Kailangan magaling ka magsagot. Kailangan magaling ka gumawa ng sagot sa kanila. No? Kung hindi mo man sila masatisfy, at least, careful ka na hindi mo talaga sasabihin yung totoong meron ka. Kasi may mga tao na tatanungin na, magkano ba talagang kinikita mo? May ganito? May 20K? May ganito? Ganyan, ganyan. So, halimbawa sabihin mo, oo, ay, siya. Wala ka. So, wag mong sabihin. You have to be creative. Halimbawa, sabihin nga, magkano yung kinikita mo? Nasa 15K, nasa 20, nasa 30, nasa 50. Sabihin mo na, maliit lang naman. Ganyan. Maliit lang naman. Gano'n kaliit. Basta maliit lang. Gano'n. So, you have to be creative. Nasa sayo na yan kung paano mo sasagutin yung tanong ng iba. Pero wag mo talagang i-detalye kung magkano or ano yung mga plano mo sa buhay. You have to be creative. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet to this channel, then you like videos like this, you can subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Linty again. Thank you for watching.